Ka-coffee, nakarating ka na ba ng Davao? O yung mga taga Davao, ito alam nyo. Ako, siguro 4-5 beses nakarating na tayo ng Davao. Pansinin nyo yung mga kalsada. Minsan nakakahilo, no? Overrated kasi ang Davao. Sabihin na pinakamaunlad, pinakaganyan, etc. Overrated yan, ka-coffee. So ngayon, nagsalita na mismo ang local government ng Davao. At sinisisi nila ngayon ang DPWH. Aba, dahil sa mga kalsada na hindi maayos. Wait lang. Sino ba dapat ang may oversight function dyan? At bakit kasi, napakarami din yung pondo dyan, ayos pa yung kalsada, gigibain. And then gagawin ulit, tapos hindi matatapos. Ang dami nyo palang pondo. Samantala, yung ibang lugar sa Pilipinas na walang access before kay Digong, hindi nabibigyan ng pondo. Sa Davao, magkano ba yung naibigay na pondo dyan? Ilang bilyon ang pondong naibigay dyan sa Davao. Kaya kahit hindi pa sira yung kalsada, sisirain. Aba, may problema dyan. Ngayon, sinisi nila ang DPWH dyan. Wait lang. Bakit DPWH lang? Di ba may mga oversight functions ang LGU dyan? May mga permit na ini-issue dyan? Siyempre may coordination yan. Ang Congress may oversight function din dyan. Kung sino yung nagbigay ng pondo na yan, kasi kino-course through nila yan sa DPWH eh. Sila yung magkukonstruct ng mga kalsada. May oversight function sila dyan. Pwede nilang i-check yan. Ano yung nangyari sa projects na yan. Pwede i-update nila yan para kung may problema, edi sundutin para mapabilis. Pero ang problema ngayon, nagsisisihan na ngayon. Anyari kay Baste Duterte. Sige, basahin natin ang statement na ito. Davao City Council, shoutout sa inyo. Statement. Wow. Following the presentation of the Department of Public Works and Highways, or DPWH, to the Davao City Council, justifying unfinished road projects in the city government of Davao reiterates its stand that DPWH must prioritize the repair of damaged roads and the construction of new road network instead of destroying roads that are clearly in good condition. Naintindihan niyo? Maganda pa yung kondisyon ng kalsada dyan sa Davao, sisirain na naman. Umamin na sila dyan, Tapos sisisihin ng DPWH. Bakit kasi ang dami ng pondo? Bago sirain yan, na-approve na yan, may kontrata na yan. Yes, DPWH yan, national government. Siyempre, yan ibabato nyo sa akin. National government and DPWH. Di ba yung billion-billion na pondo para sa pagpapaganda daw ng Davao, ikinors through sa DPWH. Malamang yung nagbigay niya, may oversight function yan. Pwede nilang i-check yan. Kung maraming huhugutin ng pondo, kahit ayos nga, i-repair. Walang problema, i-repair. Kasi ang daming pondo. Ang daming paghuhugutan. Samantala yung ibang probinsya, samantala yung ibang distrito, napakaputek, walang maayos sa kalsada kasi hindi malapit kay Digong that time. Kaya hindi nabibigyan ng ganyang pondo. Pero kasalanan ng DPWH yan. Alone. May kasalanan ng DPWH dyan. Pero meron din iba na may mga kasalanan na hindi nyo kinall out dito. DPWH must take cognizance of the fact that there are many damaged roads in the city which are under their jurisdiction that have not been repaired yet. This must be DPWH's priority. Galing ni Davao City Council dito magturo. Nakaganyan sila. Nakaganyan. Kasalanan niyo yan, DPWH. Umaamin na sila dyan mismo. Maraming sirang kalsada dyan sa Davao. Hindi ba bilyones na yung pondo dyan? Bakit marami pa rin sirang kalsada dyan? Partida may pondo na yan. Paano pa yung walang pondo? Mas malala yung mga sira ng kalsada. May nagkulang dyan. Anyari? Mga DDS, labas kayo dyan. Anong nangyayari dyan sa mga napakaraming kalsada na maayos pa, sisirain, bubungkalin? We will not tolerate this bad practice in the city as it does not promote the interests of the people of Davao. This only causes traffic congestion and compromises the safety of the public every day. Traffic dyan sa Davao. We insist that DPWH must act swiftly, fix and restore in better condition all roads that have already damaged before trying to destroy new roads within Davao City. Ibigay nyo kasi yung pondo nyo dyan. Diba? Kasi, ewan ko, kung may pananagutan din siya si DPWH, no? Pag nabubulunan na kayo sa pondo, ibigay nyo naman sa iba yan. Pero yung mga pondo na yun, mga luma na yan eh.
Panahon pa ni Digong yung mga pondo na yan, kinagastos lang ngayon yan eh. Masyado na kayo nasobrahan sa pondo dyan, ipahamahagi nyo naman yan. Hindi yung kayo-kayo lang dyan, bakit kasi sa katerma yung mga pondo na nakuha nyo dyan? Mag-share naman kayo dyan. Nako po. Watching from Italy, mabuhay. BBM always, Constantino Mararan. Thank you po, Sir Constantino, sa iyong pakulay dyan. Parang bakla itong si Roque Baby, sabi ni Julius Anthony Zamora. Wala namang problema na coffee, no? Ang problema natin dito, yung ugali niya, na panay bira siya ng bira, kung ano yung pinagsasasabi niya kay PBBM na siya mismo, hindi niya sigurado kung ano yun. Ka-coffee, 3 beses na ako magtimpla ng kape. Nakakahawa ka, sir. Okay lang yan. Sir Daniel Patiga. 3. Sige, gawin natin 5 yan. Ako, nakaka 1, 2, 3, 6 na ako yung ka-coffee. Pang-6 ko na to, simula kaninang umaga. The real Mr. and Mrs. Smith, ay nasaan ng 52 billion? O, yun nga eh. Diba? Sobra-sobra yung pondo nyo dyan eh. Kaya tuloy, kahit maganda, sisirain. Aba, matindi kayo dyan. Sandra Valdez, napanood mo ba ka-coffee yung speech ni PBBM sa IISS, Shangri-La? Hindi pa ka-coffee, pero mukhang maganda raw yung speech niya dyan. After this live stream, papanoorin natin yan. Balikan natin yung speech na yan. Ka-coffee, ang tapang po ng mensahe ni PBBM dyan sa Shangri-La Forum sa Singapore. Yes, narinig ko nga, medyo maganda yung dating dyan. Mamaya pag-usapan, hindi pala pag-usapan. Hindi ako ready sa topic na yan, ka-coffee. Kasi bago ako sumala sa topic, inaaral ko muna. So, hindi pwedeng ganyan ka on the spot. Hindi ko pa napakinggan, ka-coffee, so I cannot comment muna dyan sa speech na yan. Yang mga BUR8, ay basta, banateros na yan. Nag-aaway-away na. Nurse Manuel, ano to, kangkungan? Ganun ba ang nangyari dyan? Nagkakakangkungan na kayo dyan, di kayo magkasundo, pero hayaan natin sila dyan. Hindi naman natin sila inaaway dyan. Ram J, Negros Island, shoutout po sa inyo nakikinig sa atin. Ricardo Rodriguez Sario, kay Celia Rabago, really, Juanita Manuel, Antonio Orodio, at kay Dedet Isguera, Cars Orbs, shoutout po sa inyo nakikinig po, nandiyan po sa Facebook. Thank you for tuning in. Goosebumps ako sa speech ni PBBM, Balsa Farmers. Uy, excited ha. Na-excite ako dito, ka-coffee ha. Gandang gabi sir, watching from Tacloban, solid PBBM, maupay gagabi mo. Runelio Minosa, kay Edwin Ramos, si former spokesman Roque, masyadong madada, sarap sa bunutan. Ayun na nga, ka-coffee. Nasobrahan sa ano yan eh. Nasobrahan sa ano? Fentanyl? Hindi naman, siguro sa pagkain lang, hindi naman yung fentanyl kayo naman. O siya, sige, move on tayo sa ating next topic. Medyo marami tayo pag-usapan. Na-excite tuloy akong panoorin na yung speech ni PBB. O, tapos na ito live stream. O, para kapanood na natin yung speech ni PBBM. Remove and repair funds, sabi ni Daniel Patiña. Yan, mga linda ng mga kurap, mga Duterte, ganid, swapang sa kapangyarihan, mga alipores ni Dutay, mga bangag adject. Galit na galit sila. Arnedo Olaes, good evening po sa inyo. Si Roque lang ang baboy na kumakahol. Uy, wag naman natin insultuhin yung mga baboy. Kawawa naman yung mga totoong baboy. Napahamak pa dahil kay Harry Roque. O siya, sige, move on tayo, ka-coffee, sa ating next topic.